And 2020 Supermom is candidate number 4! Helen Labufama! Congratulations! Ayan o, ganda-ganda o, bagay na bagay, ang taas. Lan, sorry po kanina. Tsaka promise ko po, gagalingan ko po dun sa school program namin at isusot ko yung gown ng super mom ko. No. Pero anak, kailangan pa natin mag-practice, ha? Dapat emotion! Ganon. Siyempre si Okma pamana. Ah, congrats ha. Mapatawarin mo naman ako. Alam mo, naniliit lang naman ako sa sarili ko kasi nakita kong ginagawa mo lahat para sa mga anak natin. Ako, hindi ko nagawa. Pamilya tayo. Magtutulungan tayo, di ba? Babawi ako, ma. Promise. At gusto ko lang sabihin sa'yo na sobrang proud na proud ako sa'yo. Alam mo, hindi ka lang super mom. Super wife ka pa. Sorry, ma. Ba, bayad yun na po to sa utang natin kay Aling Sonia. Ako, anak, wag mo. Ipon mo yan eh. Ah, ganun po ba? Sige po. Kaya hindi ka mabigyo. Thank you, anak. Marami-rami na yun. Kuya. Kuya. So? Kuya. Anak. Rinig niyo. Oo, ma. Anak, anak. Anak. Tinawag ka, ma. Tigas mo pagkainin, anak. Anak, isa pa nga. Ay, pakit mo na. Dalik na. Oh, beauty queen ka na ngayon, ha? O teka, mag-Q&A portion tayo, ha? Ano pinakamahalagang kontribusyon ng isang ina? Una muna, sa kanyang mga anak at pangalawa, sa ating lipunan. Siguro po yung pinakamalaking contribution ko bilang nanay is paano ko i-mold yung anak, isang anak, yung anak mo, na maging, to become a better person po, na paano siya ituro sa kanya kung paano yung buhay, paano yung magiging strong na paglaki niya, makilala niya po yung Diyos at may iambag naman siya sa lipunan at wala po siyang inaapakang tao kahit ano po yung gagawin niya. Nandun po yung respeto sa sarili niya at kaya po niyang lumaban kahit kaano man kabigat ng buhay. Parang buhay ko po. Na gusto ko lumaki yung mga anak ko po na naayon sa batas yung kilos nila. Walang inaapak ng ibang tao at may respeto po at may panalig po sa Diyos. Yun po gusto kong mangyari sa mga anak ko. At para may ambag naman po sa lipunan, siguro si Lord yung unahin mo sa buhay mo, si Lord yung magiging sentro ng pamilya niyo. Ano man yung kahirap ng buhay ay kaya pong lampasan. Basta siya yung po yung magiging center ng inyong pamilya po.
yun po, lalaki po siya ng matinong tao at kaya po niyang ibigay yung the best niya para makapaglingkod at makapag-ambag sa ikauunlad ng ating lipunan po. Yun po, tita mo. Ay, ganun ba? Ako naman tingin ko mas simple. Helen, ang kontribusyon ng isang ina, walang iba ko hindi ang kanyang pagiging isang ina. Paano kaya mapagpapatuloy ang mundo kung walang mga ina? Ay kung walang mga ina, wala nang mga anak. Pag wala nang mga anak, tapos na. Tapos na ang mundo. Di ba? Ha? Pero binibiro lang kita. Maraming salamat sa iyo, Helen, ha? At kami pinaunlakan mo. Maraming salamat sa iyo. Kami nagbibigay sa iyo ng papugay, lalong-lalo na sa iyong anak na si Chandre. Thank you very much and God bless you. Thank you po. Kagaya ni Helen, sa harap ng napakaraming pagsubok, gagawin ng mga ina ang lahat ng kanilang makakaya upang lumaking malusog ang kanyang mga anak at manatiling buo ang kanyang pamilya. Dahil ang mga ina hindi napapagod, hindi maaaring sumuko, hindi pwedeng tumigil hanggang may magagawa silang paraan para sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Muli, ito po ang inyong kamillennial, Mel Tiangco, na isa ring ina, naway lagi nating ipadama sa ating mga nanay ang walang sawang pasasalamat at ang pagsasabi ng I love you. I love you, Ma, wherever you are, ngayon, bukas, at magpakailanman. Pero basta ngayong birthday ko, isa lang ang hiling ko. Magmahalan kayo. Walang away, walang iwanan. Laging maayos ang pamilya natin. Sana lang talaga bigyan pa ako ng lakas ng Diyos. Hanggat di ko naaayos ang buhay ninyong lahat ng magkakapatid. Kahit na sinanay na sa sitwasyon na ganito, na sa kalagayan na ganito, ang iniisip niya pa rin ay yung mga anak niya na may kapansanan. Ako po ay saludo sa iyo bilang isang mabuting ina sa iyong mga anak. Ang inang hindi sumuko. The Nanay Minerva Panganiban Story.